Narito ang 27 secrets na kailangan mong malaman sa Jujutsu Kaisen. Like, kailangan. Karamihan sa mga location na pinakita sa first opening ng Jujutsu Kaisen ay based in real life na pwede niyong puntahan sa Japan. Hindi lang yan. Alam mo din ba na ang bahay ng Zenin family ay based in real life? Galing nga ito sa architectural museum sa Tokyo na tinatawag na Kudakarayu. Dahil napag-usapan din natin ang Zenin family, naalala niyo din ba si Mai Zenin? Isa sa mga extra volume nga sa manga, pinapakita nga na may parang kadate siya na babae. Although, hindi pa ito totally confirmed. Pero marami ang nagsasabi na hindi raw siya straight. So, nakatagilid lang siya ganun. Ang pangalan nga ng author ng Jujutsu Kaisen ay si Gege Akutami. Pero alam mo ba na hindi niya talaga ito totoong pangalan? Actually, pen name niya lang ito. Ang kanyang real name at gender ay still unknown. Although, marami ang nagsasabi na lalaki daw siya. Kilala nga natin si Naname bilang isa sa mga pinaka-responsable at mabait na tao sa series. Pero alam mo ba na si Naname ay isa sanang kontrabida? At first, ginawa talaga siya ng author bilang kontrabida. Although, hindi pa sigurado kung ano ang magiging role niya, pero for sure, ibang-iba siya sa Naname na kilala natin ngayon. Alam mo din ba na hindi talaga si Yoji ang bida sa Jujutsu Kaisen? Yes. Nung una kasi, ang Jujutsu Kaisen ay isang 4 chapter one shot at ang tawag sana nito ay Tokyo Metropolitan Curse Technical School. Pero dahil sumikat ito ng husto, pinalitan ito ni Akutami at ginawang series. Ang Tokyo Metropolitan Curse Technical School ay naging Jujutsu Kaisen Zero na nagsilbing prequel sa kwento. That's why ang protagonist sana talaga ng Jujutsu Kaisen ay si Yuta. Pero pinalitan ito kay Yoji. Napansin mo din ba ang reddish brown hair ni Nobara? Actually, hindi talaga ito ang kanyang natural na buhok. Kung wala ang hair color nito, ang tunay na kulay ng kanyang buhok ay dark brown. Speaking kay Nobara, kilala nga natin siya bilang seryoso na babae o parang si Sakura ng Naruto pero may ambag. Despite sa pagiging seryoso niya, gustong-gusto niya nga mag-shopping more than anyone sa series. At isa sa mga reason kung bakit naging Jujutsu sorcerer si Nobara ay para makapag-shopping siya sa kanyang free time. Pero before we proceed, this video is sponsored by... Joke lang, wala pa tayong sponsored. Taka naman. Dahil sa malaking amount ng curse energy, ang karamihan sa mga Jujutsu sorcerers ay maaari lamang makapag-activate ng kanilang domain expansion once a day. Iilang tao lamang ang kaya mag-activate ng kanilang domain expansion ng maraming beses sa isang araw, tulad ni Satoru Gojo at Ryomen Sukuna. Speaking kay Sukuna, sinabi nga ng author ng Jujutsu Kaisen na hindi nagkaroon ng asawa or anak si Sukuna. Tungkol naman sa kung gaano siya kinakatukutan noon, nilinaw niya Akutami na hindi kinakatukutan si Sukuna tulad ngayon kay Gojo. Yoway mo. Pero hindi ito nangangahulugang hindi siya kinakatakutan. Dahil nung unang panahon, mas malalakas ang mga curse users at curse spirits kesa ngayon. Tungkol naman sa pagtrato kay Sukuna noong siya ay tao pa, ipinalawanag din ni Akutami na labi siyang kinakatakutan ng mga tao at siya ay kilala bilang King of Curses even before and after na naging curse object si Sukuna. Wala ring duda na isa si Toji Fushiguro sa mga pinakamalakas na karakter sa Jujutsu Kaisen universe. At baka matanong nyo kung anong grade si Toji. Well, hindi kailanman magkakaroon ng official grade si Toji sa mundo ng Jujutsu. Ang reason nito ay dahil si Toji ay gumagamit ng heavenly restriction at walang interes na magbigay ng grading ang Jujutsu world sa mga taong nagkaroon ng ganitong kapangyarihan. Napansin mo din ba ang peklat sa labi ni Toji? Well, hindi ito para magmukhang cool or bad boy si Toji. Noong bata pa kasi siya, tinatapon nga siya sa maraming curse spirit na nagresulta sa sugat sa kanyang labi. Para maiwasan din ang effects sa curse speech ni Toge, kinakailangan niya nga magsalita gamit ng mga toppings ng rice ball instead sa normal na mga salita. Pero actually, hindi ito basta mga random words lang kasi may mga meaning ito. Ginagamit niya nga ang salitang shake or salmon na ang meaning ay affirmation at okako or fish flakes na ang kahulugan ay negation at ang konbu or kelp na ang meaning ay greetings. Itong tatlo lamang ang may mga meaning at ang the rest ay nonsense. Speaking of nonsense, napansin mo din siguro ang boses ni Hanami na hindi rin normal. Ang rason nito ay dahil kay Atsuko Tanaka, ang voice actor ni Hanami, kung saan sinasabi niya nga ang mga lines at first sa Japanese pagkatapos ay nire-reverse ito. Kaya ganito yung naririnig natin. Isa sa mga bagay sa Jujutsu Kaisen na talagang nakakadiri ay kapag kinakain ni Yoji ang mga daliri ni Sukuna. Although obvious naman na nandidiri si Yoji, pero hindi niya binabanggit kung anong lasa nito. Ngunit sa isang fanbook question, sinabi ni Akutami na ang lasa nito ay sabon.
Well, nakakadiri pa rin pero ang layo sa expectation ko na lasang ta. Ang author nga ng My Hero Academia na si Kohei Horikoshi ay isang big fan din ng Jujutsu Kaisen. In fact, magkaibigan sila ni Akutami at marami silang ginawa tulad ng panonood ng sabay ng Evangelion at paggawa ng crossover art. At ang favorite character nga ni Horikoshi sa Jujutsu Kaisen ay si Mahito. Speaking kay Mahito, favorite niya nga si Perry the Platypus sa Phineas and Ferb. Kaya pala ginawa niyang ganito si Junpei. Alam mo din ba na may meaning ang pangalan ni Yoji Itadori? Well, ang pangalang Yoji ay nagmula sa dating kaklase ni Akutami. Although, hindi rin sure kung may meaning ito o baka natripan lang talaga ni Akutami ang pangalang iyon. Ang kanyang apelyido na Itadori ay isang uri ng halamang gamot na kilala rin bilang Japanese knotweed. So far, 4 pa lang na Jujutsu users ang nasa special level. Yan ay si Gojo Satoru, Geto Suguro, Yuta Okutsu, at Tsukumo Yuki. Nung high school din si Gojo ay fan na fan nga siya ng Digimon. Well, mahilig pa rin naman siya ngayon sa Digimon kasi madalas niyang binabanggit ito sa manga. At ang voice actor din ni Gojo sa sub at dub na si Yuichi Nakamura at Kaiji Tang ay parehas na gumanap bilang Digimon characters. Maraming ding nagkukumpara kay Gojo kay Kakashi mula sa Naruto. As in sa maraming similarities nila, may isang bagay na magkaiba sila. Ayaw nga ni Kakashi ng matatamis na pagkain habang si Gojo naman ay mahilig sa matatamis na pagkain. At first, nagsimula lang kumain si Gojo ng matatamis para mapalakas ang kanyang brain power. Pero nauwi ito sa pagka-addict niya sa lahat ng mga sweet foods. Hindi rin gaanong binibigyang halaga ng Jujutsu Kaisen ang ugnayan ni Megumi sa kanyang Shikigami. Pero it turns out na lubos niyang iniingatan ng mga ito. Tuwing namamatay nga sila, nade-depress ng sobra si Megumi. Sa katunayan, mas malalim pa ang epekto sa kanya ng pagkawala ng kanyang Shikigami kaysa sa pagkawala ng isang tao. Alam mo din ba na may trust issue si Megumi? Although updated nga siya sa mga local news, pero bihirang-bihira lang naniniwala si Megumi sa mga balita. At dahil ito sa mga experiences niya bilang isang Jujutsu sorcerer na hindi kailanman nababalita ng tama sa mga local news. Sinubukan din ni Akutami na i-drawing si Noritoshi na kamukha sa Japanese comedian na si Gorgeous. Pero karamihan sa nakakita sa drawing na ito ay nagsasabing mas mukha siyang member ng bandang Kiss. Nireveal nga ito sa profile ni Noritoshi sa volume 5 ng manga. Unfortunately, hindi sinama ang drawing na ito. Medyo nakakatakot nga ang cursed spirit form ni Rika. Marami ring nagsasabi na may ginawang malubha si Rika nung nabubuhay pa siya. Noong 5 years old pa nga siya, ay bigla na lang namatay ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan. At sa mga sumunod na taon, nung nag-mountain climbing nga si Rika kasama ng kanyang ama, bigla na lang silang nawala. Although na-rescue nga si Rika, pero ang kanyang ama ay hindi pa rin natatagpuan. Kaya naman, ang kanyang lola na lang ang nag-alaga sa kanya. At pinaniniwalaan nga ng kanyang lola na si Rika ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kung titignan din natin si Todo, medyo maasim nga siyang tingnan. Pero actually, hygienic na tao talaga si Todo at lagi rin siyang nagpapabango. Sinabi nga din ng mga classmate niyang babae na medyo nakakairita daw ang katotohanan ng mabango siya. Well, hindi natin alam kung bakit. Or baka pinapamoy niyo yung kilikili niya sa harap ng mukha nila. Plinano na din sana ni Akutami na patayin si Yoji nung tinanggal ni Sukuna ang puso ni Yoji sa manga. However, nagbago nga ang kanyang isip nung nalaman niya na naging successful ang manga na ito sa Shonen Jump. Ano pang mga hidden secrets ang alam mo sa Jujutsu Kaisen? I-comment mo na yan below.